Well, nakakaantig sa puso yung bagay na binasa natin noong nakaraan. Alisin talaga na Diyos ang sakit. Kasi nahirapan siya kapag nakikita tayo nahirapan. Matthew 15:30-31 yung binasa natin noong nakaraan. And ano ang nagpapakilos kay Jesus? Bakit niya ginawa yun? Nakakaantig sa puso ang dahilan. Mababasa natin yan sa Matthew 9:35. Sa Matthew 9:35-36, ganito ang sinabi ni Jesus o ulat tungkol sa ginawa ni Jesus. 35. At si Jesus ay lumibot sa lahat ng lungsod layon. Hirap nun kahirap nun. Pero ginawa niya yun. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga, nangangaral ng mabuting balita ng kaharian o yung gobyerno ng Diyos, yung kaharian, pinangangaral ni Jesus. At nagpapagaling ng bawat uri ng sakit at kapansanan. Nagpapagaling bawat uri ng sakit. Ano man yung sakit meron noon? Mayroon doon cancer, tumor, ano man yun, high blood, o stroke, ay pinagagaling ni Jesus. At kapansanan. Ano ang dahilan? Bakit niya ginawa? Inuulat sa 36 ang dahilan. Pagkakita sa napakaraming tao, naawa siya sa kanila. Dahil sila ay sugatan ng pabayaan tulad ng mga tupang walang pastol. Ano ang nagpapakilos na person? Bakit gumawa si Jesus ng gayong himala? Hindi lamang para ipakita na siya yung isinugong Mesyas, yamang pinatunayan talaga noon, walang taong makagagawa ng ganoon, na instantly ang bulag makakita, dumpo makakalakad, lahat ng uri ng sakit inagaling instantly. Hindi lamang yun, kundi yung binanggit na binasa natin sa 36, naawa siya sa kanila. O na i-reflect na Jesus ang awa ng Diyos, nahirapan ng Diyos sa kalagayan ng mga tao. Ayon yung mga aral na mayroong ganung uri ng mga tao na nakikinig na pinahirapan ng sakit. Kaya pinagaling niya muna bago ito pangaralan. So ipinakita diyan napakamaawain ng ating Panginoon Jesus sapagkat kopyang-kopya niya ang personalidad ng kanyang Ama na mahal ang mga tao, awang-awa din sa kalagayan natin. Nahihirapan siya kapag tayo nakikita naghihirap. Oo, naaawa ang Diyos sa ating kalagayan at sa inaharap. Talagang gagawin niya na alisin ang lahat ng sakit na dinaranas ng tao, anumang uri ng sakit at kapansanan na meron.